habang may oras ka pa. Yan ang babalang ibinulong ng doktor kay Matias, isang matagumpay na negosyante na noon ay abala lang sa trabaho, walang iniisip kundi negosyo at buhay sa syudad. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya si Diego, isang simpleng lalaki na nagtatrabaho sa maliit na kainan sa kanto. Sa unang pagkikita pa lang, may kakaibang koneksyon na silang dalawa. Sa loob ng ilang linggo, hindi na sila mapaghiwalay. Magkasama silang kumakain, nagtatawanan at nangangarap ng buhay na malayo sa ingay ng syudad. Para kay Matias, si Diego ang naging liwanag sa madilim niyang mundo. Ngunit pagdating ng isang buwan, nagsimulang magbago ang lahat. Naging tahimik si Matias. Madalas siyang nakatulala, parang may dinadalang mabigat na sikreto. Napansin din ni Diego na lumalabas ito tuwing hating gabi at bumabalik na pawis at nanginginig. Sa una, inakala niyang may ibang babae o lalaki, pero nang dumating ang gabi ng ika-30 araw, unti-unting bumukas ang katotohanan na hindi niya kailanman gugustuhing malaman. Pumapayat si Matias, namumutla, at ang dating mapagmahal na tingin ay napalitan ng malamig at hungkag na mga mata. Isang gabi, habang natutulog si Diego, nagising siya sa kakaibang tunog sa kusina, mga kaluskos, mga ungol, at tila pagaspas ng hangin. Pagbaba niya, nakita niyang nakatalikod si Matias nanginginig at tila may sinasakal na anino sa dilim. Nang lapitan niya ito, biglang humarap si Matias at doon niya nakita ang itsura na hindi na tao. Nagsisigaw si Diego, pero bago siya makatakbo, bigla siyang hinawakan ni Matias sa braso. Mainit, parang nagbabaga. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit, bulong nito, pero ang boses ay hindi na kanya. Malalim, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, natagpo ang walang malay si Diego sa harap ng kanilang apartment. Walang bakas si Matias, pero sa mga dingding may nakasulat gamit ang dugo. Hindi lahat ng minamahal ay tao. Mula noon, kumalat ang kwento sa buong lungsod, ang lalaking nagbago ng anyo at ang minahal niyang hindi tumigil hanggat hindi niya natutuklasan ang totoo. Ngunit ang tanong, buhay pa ba si Matias? O ang nilalang na nasa loob niya ang nakatakas? Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang nangyari? E-follow mo ako at i-share ang video na ito.